Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So, Happy New Year po sa bawat isa sa atin. I hope naging maayos po at naging maluwalhati yung celebration po natin ng New Year. Salamat po sa bawat isa sa inyo na sumuporta at sumubaybay last year. Natapos po natin yung 365 Bible verses everyone should know. Ngayon po ay panibago na namang paglalakbay, panibagong journey na I hope this time po ay mas lalo pa tayong lumalim sa pagkakilala sa ating Panginoon at mas lalo pa nating makita kung paano siya kumilos sa ating mga buhay. Nawa ito pong taon na ito ay maging malaking pagpapala po sa bawat isa sa atin. Now, sasagutin po natin sa devotion natin na ito yung tanong na papaano ba tayo maging matagumpay ngayong taon? How can we become successful this year? Now, yung tatalakayin po natin ay magmumula po sa Ephesians chapter 5 verse 17. Ito po yung pinakaunang Bible verse na tatalakayin natin ngayong taon. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, "Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is." Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Now, bakit po sinasabi ni Apostol Pablo na huwag tayong maging hangal? Sa halip unawain natin ang kalooban ng Panginoon. Bakit mahalaga ang kalooban ng Panginoon sa ating mga Kristiyano? Bakit kailangan malaman natin kung ano yung gusto ng Diyos na gawin natin? Gaano ka-importante yung will of God? Now, very important po yan kasi po, yung success bilang mga Kristiyano, yung katagumpayan bilang mga Kristiyano, ay hindi mo maihiwalay sa will of God. Ito po yung una nating katuruan ngayong umaga. Number 1 po, success is doing the will of God. Bilang Kristiyano po, ang katagumpayan sa atin ay yung magawa natin yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin. Marami tayong pwedeng gawin. Pwede tayong maging successful sa maraming bagay, sa maraming aspeto ng buhay. Pero hanggat hindi natin nagagawa yung bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin, hindi po tayo magiging matagumpay. Hindi po tayo magiging tunay na matagumpay sa harapan ng Diyos. Now, napakalaga po sa atin ng will of God, yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, sapagkat yung idea natin ng success ay iba sa idea ng success ng bilyong-bilyong mga tao sa buong mundo. Kasi po dito sa mundong ito, ang success ay nakabase kung gaano karaming pera mo, gaano karami ang investment mo, gaano kalaki investment mo, gaano kalaki savings mo, gaano kalaki bahay mo, gaano kagara at kaganda ng sasakyan mo. Kapag yung mga tropa mo, pinaradahan mo ng isang napakagandang sasakyan sa harapan nila at tinignan na napakaganda ng kotse mo, doon nila nasusukat gaano ka-successful. Ang success po sa mundong ito ay kung ano ang nakikita ng mga tao sa iyo. Pero ang success po sa mga Kristiyano, sa ating mga mananampalataya, mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ang success po sa atin ay kung ano ang nakikita ng Diyos sa atin. And when you do the will of God, kung ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon, nakikita ka ng Diyos na tapat, ginagawa mo kung ano yung mga bagay na pinapagawa niya, that is success. And that success is from the perspective of God. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Bakit po? Kasi hindi natin kailangan ng approval ng mga tao sa mundo. Pag hinihingi mo yung approval ng tao sa mundo, yun talagang kailangan, lalo na kung yung mga amiga mo, ang gaganda ng mga bag nila, gusto mo, ganun din yung bag mo, di ba? Sukbit mo ganyan. Pinapakita mo sa amiga mo, in ka ngayon, di ba? Parang talagang mag-equal kayo, pantay-pantay kayo. Kapag ng mentality mo, you will keep winning their approvals. And nakakapagod yun. Nakakapagod na i-please yung mundo, i-please yung mga tao sa mundo. Kasi po, walang katapusan yun. In the end, kahit pala ma-please mo yung mga tao sa mundo, natuwa sila sa'yo, in the end, hindi naman yun yung purpose of life. Ang purpose ng buhay natin is to please the Master, to please God. Kaya, ang success sa atin ay nakabase kung paano tayo tinitingnan ng Diyos, hindi kung paano tayo tinitingnan ng mga tao sa paligid natin.
And I hope this year, maging successful talaga tayo, maging matagumpay talaga tayo. Kasi ang pinopursu natin, ang hinahabol natin yung approval ng Diyos, yung kagustuhan ng Diyos, yung magawa natin ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Yung sasabihin ng Diyos sa'yo, approve. Hindi yun yung approval ng tao, approval ng Diyos. Tandaan po natin, success is doing the will of God. Yan po ang tatak ng success para sa mga Kristiyano. Now, ang Diyos po mayroong ipapagawa sa iyo sa maraming aspeto ng buhay. Neto pong mga nakaraang devotion, tinalakay po natin yung 5 aspeto na usually dito tayo nagsiset ng mga goals. Relationship with God. Human relationships. Kasama na po yan yung family and friends, no? Mga boss, mga employees, workmates. Pangatlo, ministry. Yung paglilingkod natin, ginagawa natin sa church, paglilingkod natin sa Panginoon. Pang-apat po, health. At pang-5, finances. Dito po tayo nagsiset ng mga goals. At bilang mga Kristiyano po, ini-improve po natin itong 5 aspeto ng buhay natin. Kasi ang pagsunod natin sa Panginoon, laging merong improvement dapat. The more you pursue God, lahat ng mga aspeto ng buhay natin naaayos din na i-improve. Kasi inaalay natin yung buong buhay natin sa Panginoon. Yung health natin para sa Panginoon yan. Finances natin para sa Panginoon yan. Human relationships, dapat maayos din yan. Relasyon mo sa pamilya mo, anak, kapatid, tito, tita, pati mga kaibigan, naaayos din. Bakit? Inaalay mo sa Panginoon pati yung human relationships. So lahat to may improvement. Dapat nagiging successful tayo sa 5 aspeto ng buhay na ito. Now, in order to become successful, ito po yung point na number 2 natin. Success is a daily right decision. Ang katagumpayan po, hindi nangyayari yan in one time, big time. One good decision, tapos na. Kung ikaw meron kang goal sa health mo, gusto mong bumaba ang timbang mo or gusto mong mag-gain ng weight, no? Madagdagan yung timbang mo. Hindi yan isang decision lang na kakain ako ng marami ngayon. Or kaya, magfa-fasting ako, hindi ako kakain ngayon. Tapos matutupad na yung goal mo. Hindi po ganun yun eh. Success is a daily right decision. Ito po ay araw-araw na desisyon. Para po yung daily devotion natin eh. Ang goal natin last year, matapos natin yung 365 Bible verses everyone should know. 365 devotions. Hindi po yun one time, big time, yun na yun eh. Tapos na yun eh. Ito po ay daily decision. Ito po yung araw-araw babangon ka, gagawa ka ng content, magsusulat ka, mag-aaral ka ng salita ng Diyos, and everyday magproduce ka ng video hanggang sa matapos mo yung 365. Ganon din po sa health natin, no? It's a daily decision. Kung gusto mo mag-diet, gagawin mo yan everyday hanggang sa maabot mo yung goal mo. So, tanda natin, success is a daily right decision. And number 3 po, success is a process of failures and recommitment. Napakalaga po nito kasi pag nag-set po tayo ng goal, let's say sa ating relationship, sa marriage, pag may sinet ka ng goal na mas maging maayos yung marriage mo, again, araw-araw na decision yan. Pangalawa, it's a process of failures and recommitment. Doon sa goal mo, lagi kang mabibigo. Lagi mong masasaktan yung asawa mo. Kung ang goal mo naman ay sa health, lagi kang mapapakain. No? Lalo na Christmas, New Year, no? Kahit against your goal, mabibigo ka sa mga goals mo. And I tell you, sa lahat ng mga isiset mong goals, maraming kabiguan yan along the way. Pero ang tanong, anong gagawin mo every time na nabibigo ka? Doon po yung pumapasok na yung recommitment. Iko-commit mo uli yung sarili mo dun sa goal mo. You always have to go back to your goal. At simulan ulit, ayusin ulit hanggang sa matapos mo. Ang problema po kasi pag nag-give up tayo, diyan nagiging permanent yung failure. Yung failure, hindi mananatiling failure yan as long as you keep recommitting yourself in order to achieve your goals. Tandaan po natin, success is a process of failures and recommitment. Ganon din po yung relationship natin with the Lord. Gusto mo mas maging consistent sa iyong devotion, maging consistent sa iyong prayer life. Now, bukod sa it's a daily right decision, tandaan mo na magfe-fail at magfe-fail ka. Doon sa mga goals mo, mabibigo ka, magiging inconsistent ka. But the question is, what are you going to do in your inconsistencies? What are you going to do
in your failures, when you fall. Tayo po mga kapatid bilang mga Kristiyano, no, if you want to be successful this year, kapag nabigo ka, bumangon ka, ayusin mo ulit, recommit yourself. It's a process of failures and recommitment. Yung success po, hindi yan absence. Success is not the absence of failures. Success is about failing at the same time getting back to your commitment, recommitment until you achieve your goals. Kaya po sa application natin ngayong umaga, napakahalaga po na i-admit natin, tanggapin natin na meron talaga tayong mga failures. May mga goals tayo, babagsak ka, mabibigo at hindi mo, time will come, mawawalan ka ng motivation. Time will come, you will fall. Pero when you admit your failures, nakita mo yung mali mo, may pagkakataon kang itama yon. So admit your failures, but never accept defeat. Tanggapin natin yung kabiguan natin, pero wag nating tanggapin yung pagkatalo natin. Tanggapin natin na babagsak tayo, pero wag nating tanggapin na mananatili na tayong nakalugmok at hindi natin magawa yung mga goals natin. If you want to be successful this year, admit failures, but never accept defeat. Huwag kang tatanggap ng pagkatalo. You always have to recommit yourself until you achieve your goals. Number 2 po, make small right decisions daily. Kailangan po natin gumawa ng tamang desisyon, kahit maliliit na desisyon. Araw-araw, tamang desisyon. Gusto mong, ako po ang goal ko ngayon, no, magbawas ng weight. Alam ko sa sarili ko na kailangan talaga everyday tamang desisyon ko na bawas sa pagkain, no? Bawas sa kanin. Disiplina po yan eh. Small right decisions daily until you achieve your goal. Along the process, pwede kang mabigo, pero you always have to go back to your commitment. Make small right decisions daily. Kahit ano po yan, applicable po yan sa relationship. Applicable po yan sa goal mo sa career, sa work, sa business. In order for you to achieve your goals, you have to make small right decisions daily. Pangatlo po, never stop. Napakalaga po nito mga kapatid. If you want to be successful this year, never stop recommitting yourself to God. Never stop recommitting yourself to your goals. Kung ang goal mo mas mapalapit sa Panginoon, magbasa ka ng Bible every day. Read God's Word daily. I-absorb mo yung salita ng Diyos araw-araw para mas lalo kang mapalapit sa Diyos, mas lalo mong maunawaan sino ba talaga yung Diyos sa iyong buhay. Kapag tayo nag-fail sa pagbabasa ng Bible, sa pagde-devotion, sa prayer life, minsan napapalayo tayo sa Panginoon. Doon na papasok yung yung kung ikaw sumuko, wala na yun. That's it. Pero tandaan natin, yung Diyos nga hindi tayo sinusukuan eh. By His grace, lagi tayong ibabalik ng Diyos sa Kanya. Tayo po, ang role natin, we should not stop recommitting ourselves to God. Kung totoo kang mananampalataya, tagasunod ng Panginoong Jesucristo, you will never stop recommitting yourself to God. Yan po yung Christian life natin eh. It's a process of failures and recommitment. Lagi tayong bumabalik sa Diyos. Lagi tayong nagpapalinis sa Diyos. Never stop recommitting ourselves to our goals. Nabigo ka, hindi mo nagawa yung mga mini task mo, always go back, recommit yourself until you achieve your goals. Kapag meron tayong ganitong attitude, yung pag nabigo ka, talagang babangon ka hanggang sa ma-achieve mo yung goal, you will be successful. You will be successful this year. Now, para po sa ating discussion, why is it necessary that we should not stop recommitting ourselves to God? Pag nabigo ka, bangon. Pag nadapa ka, tayo. Why is it necessary that we should not stop recommitting ourselves to God? Bakit kailangan tuloy-tuloy yung commitment natin? Sasagutin po natin yan sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin. Heavenly Father, thank you because you have blessed me and sustained me last year. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pagkilos niya sa atin last year. Thank you for all the blessings that you have freely given me, even though I do not deserve your kindness. Lord, please teach me to always recommit to my goals every time I fail. Teach me
to always return to you every time I fall. Please make me successful this year. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At salamat po sa katuwang natin dito sa devotion natin na ever supportive, laging supportive dito sa channel natin. At isa sa nakakompleto ng 365 devotions natin last year, si Brother Alvin. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.